2 dekadang nagtrabaho bilang kusinero sa Middle East si Roderick Aguinaldo. Pero nasangkot siya sa pagpatay sa isang Pakistani sa Bahrain. May 2017 nang hatulan ng korte si Roderick ng kamatayan. Para kung tumigil yung mundo namin mag-ina. Bilang nanay po, mahirap po na sasabihin mo sa anak mo na wala, baka hindi na dumating yung papa. Maraming nilapitang opisyal si Nanay Francesca para idulog ng tulong si Roderick. Isa sa sinubukan niyang kontakin si Senador Bongo na nooy Special Assistant to the President. Gumawa na ho kami ng sulat po, address to the King. Nandiyan na ho, dala ko na po yung sulat. After po natin nagkausap, pinirmahan na ho ni Pangulong Duterte. Ayoko pong mangako, pero po gagawin po ng gobyerno ni Pangulong Duterte sa abot po ng aming makakaya po. June 2019, isang taon mula nang unang sumulat si Pangulong Duterte kay King Hamad bin Isa Al Khalifa ng Bahrain, ibinaba sa life imprisonment ang naunang hatol na bitay kay Roderick. Muling sinulatan ng Pangulo ang hari ng Bahrain para naman sa panibagong hiling na pardon para kay Roderick. Pagbukas ng pintuan, it was the King himself who welcomed us. He said that his friendship with the President is very important, and he also recognized ang contributions ng Filipinos sa nation building ng Bahrain. Nitong Enero, pinayagan ng asawa at 2 anak ni Roderick na mabisita siya sa kulungan sa Bahrain. Bago sila umalis, nakausap pa nila si Pangulong Duterte. Wala pang 1 taon mula nang maibaba sa life imprisonment ang hatol na bitay, nakalaya si Roderick Aguinaldo matapos na mabigyan ng royal pardon ng hari ng Bahrain. Nangyari ito sa mismong araw ng Idil Fitr o pagtatapos ng Ramadan, kung kailan panahon ito ng pagmamalasakit sa kapwa at pagpapatawad. Agad na ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa hari ng Bahrain sa pagpardon kay Aguinaldo kasama ng 15 pang OFWs. It was a demonstration of the importance given by His Majesty the King to the Philippines. Usually kasi, pag death penalty, lalo na in the Middle East countries, bihira talaga yung pardon. At noong June 7, nakabalik ng Pilipinas si Roderick at lubos ang pasasalamat sa lahat ng tumulong. Lagi ko sinasabi sa itaas, kasama mabigyan pa ako na isa pa pagkakataon na kasama ko pumuli ang aking pamilya. Thanks God, dinig niyo aking mga panalangin. Allah save me, Allah. Masaya po ako dahil nakapagligtas tayo ng isang buhay ng kapwa Pilipino. Naiyak po talaga ako. Nang magnegatibo sa COVID test, dali-daling nag-empake si Roderick para makapiling ang pamilya. Masasabi ko na ito yung pinakamatinding himala na nangyari sa buhay namin. Pero dumating siya. Sabi ko sa inyo, laban lang eh. Dadating at dadating siya. Bagong buhay, bagong pag-asa. Nangako si Roderick hindi niya sasayangin ang ikalawang buhay at sisikaping ipagpatuloy ang pagiging isang mabuting padre de pamilya.